May mga pagkakataon na binabastos ka. Hindi pa sigaw, hindi harapan, pero ramdam mo minamaliit ka. At ang mas masakit, kapag nag-react ka agad, ikaw pa ang nagmumukhang mali. Ayon sa psikolohiya, may mga bagay na hindi mo dapat gawin kapag binabastos ka. Dahil bawat maling reaksyon ay nagbibigay ng kapangyarihan sa taong nambabastos. Sa video na ito, hindi kita tuturuan kung paano gumanti. Ituturo ko sa iyo kung paano kumilos ang mga taong hindi kayang bastusin. Kahit walang sigawan, kahit walang drama. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Kapag minamaliit ka, ito ang pinakamalakas na gagawin ayon sa psikolohiya. Kapag minamaliit ka ng isang tao, natural lang na makaramdam ka ng galit, hiya, o urge na ipagtanggol ang sarili mo. Pero ayon sa psikolohiya, ang unang reaksyon mo ang madalas nagdidikta kung sino ang magkakaroon ng kapangyarihan sa sitwasyon. Ang karamihan, kapag minamaliit, ay gumagawa ng tatlong bagay. Una, nagpapaliwanag ng sobra. Pangalawa, gumaganti gamit ang emosyon. Pangatlo, sinusubukang patunayan ang sarili nila. Sa psychology, ito ang pinakamahina na reaksyon. Bakit? Dahil kapag ipinagtatanggol mo agad ang sarili mo, ipinapakita mo na naapektuhan ka. At kapag nakita ng isang taong minamaliit ka na kaya kanilang galawin emosyonal, mas lalo kanilang itutulak pababa. Ayon sa behavioral psychology, ang pinakamalakas na tao sa isang interaction ay hindi yung pinakamadaming sinasabi, kundi yung hindi madaling maapektuhan. Ang kawalan ng reaksyon ay hindi kahinaan. Isa itong anyo ng kontrol. Kapag minamaliit ka, ang pinakamalakas na gagawin ay ang manatiling kalmado at tahimik. Hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil alam mong hindi lahat ng laban ay kailangang patunayan. Ang katahimikan ay naglalagay ng discomfort sa taong nambabastos. Naguguluhan sila dahil wala silang nakuhang emosyon mula sa iyo. Sa psikolohiya, tinatawag itong emotional withdrawal. Kapag hindi mo binigay ang reaksyong hinihintay nila, nawawala ang dahilan nila para ipagpatuloy ang pambabastos. Ang taong naghahanap ng validation sa panliliit ng iba ay nawawalan ng kapangyarihan kapag hindi mo ito pinansin. Hindi ibig sabihin nito na palagi kang tatahimik. Ibig sabihin lang, pinipili mo ang tamang oras at tamang lugar para magsalita. Kapag kalmado ka, mas malinaw ang isip mo. At kapag malinaw ang isip mo, mas kontrolado mo ang sitwasyon. Tandaan mo ito. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay natural na ibinibigay sa mga taong hindi kailangang ipaglaban ang sarili nila sa bawat pagkakataon. Kapag minamaliit ka, huwag mong ipakita na naapektuhan ka. Dahil ayon sa psikolohiya, ang taong hindi kayang galawin emosyonal, ang siya ring hindi kayang maliitin. 2. Bakit mas epektibo ang katahimikan kapag wala kang respeto? May dahilan kung bakit ang mga taong may tunay na lakas ay hindi agad nagsasalita kapag binabastos sila. Hindi ito dahil wala silang sagot, kundi dahil nauunawaan nila kung paano gumagana ang isip ng tao. Sa psikolohiya, ang taong nambabastos ay madalas naghahanap ng reaksyon. Gusto nilang makita kung gaano ka kabilis maapektuhan, kung paano ka magagalit, o kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo. Ang reaksyon mo ang nagiging reward nila. Kapag sumagot ka agad, kahit maayos pa ang tono mo, ipinapakita mo na pumasok sa isip mo ang ginawa nila. Sa psychology, tinatawag itong emotional reinforcement. Ibig sabihin, napapatunayan sa kanila na epektibo ang pambabastos. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Isa itong psikolohikal na pader. Kapag wala kang binigay na emosyon, napuputol ang cycle ng panliliit. Ayon sa social psychology, ang hindi inaasahang katahimikan ay nagdudulot ng discomfort. Ang taong bastos ay napipilitang mag-isip. Nagtatanong sila sa sarili nila kung sumobra ba sila o kung wala silang epekto sa iyo. At sa puntong iyon, ikaw ang may kontrol. Ang katahimikan ay naglalagay ng salamin sa harap ng isang tao. Nakikita nila ang sarili nilang ugali at kadalasan, hindi nila gusto ang nakikita nila. Hindi ito nangangahulugan na magpapakabingi ka palagi. Ang katahimikan ay isang estratehiya,
hindi permanenteng estado. Kapag pinili mong magsalita, ginagawa mo ito mula sa kalmadong posisyon, hindi mula sa sugatang emosyon. Sa psychology, ang respeto ay mas kusang ibinibigay sa mga taong hindi madaling matrigger. Ang taong tahimik sa tamang oras ay nakikitang mas mataas ang emotional intelligence at mas mahirap bastusin. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng laban ay sinasagot ng salita. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalinaw na mensahe. At ayon sa psychology, ang taong hindi mo kayang pilitin mag-react ay ang taong hindi mo rin kayang kontrolin. Trick, huwag gumanti agad. Ang psikolohikal na tugon kapag binastos ka. Kapag binastos ka, ang unang impulse ng utak mo ay gumanti. Mabilis, emosyonal, walang filter. Ito ay natural dahil ang utak ay nakaprogram para protektahan ang sarili mula sa banta. Pero ayon sa psikolohiya, ang agarang pagganti ay bihirang tanda ng lakas. Mas madalas, isa itong senyales na nawalan ka ng kontrol sa emosyon. Sa neuroscience, kapag nakaramdam ka ng pambabastos, ang amygdala ang unang umaandar. Ito ang bahagi ng utak na responsable sa fight or flight response. Kapag ikaw ay gumanti agad, ang emosyon ang nagdedesisyon para sa'yo, hindi ang lohika. Ang problema dito ay simple. Kapag emosyon ang nagmamaneho ng kilos mo, nawawala ang kapangyarihan mo sa sitwasyon. Ang taong nambastos ay biglang nagiging direktor ng reaksyon mo. Ito ang dahilan kung bakit mas pinipili ng mga emotionally intelligent na tao ang huminto muna. Huminga. Mag-obserba. Hindi dahil takot sila, kundi dahil alam nilang ang oras ay kakampi ng malinaw na isip. Ayon sa psychology, ang delayed response ay senyales ng mataas na self-regulation. Kapag hindi ka gumanti agad, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong pumili ng mas epektibong tugon. Sa maraming kaso, ang hindi agarang pagganti ay mas nakakaistorbo sa taong nambastos. Naghihintay sila ng galit, naghihintay sila ng sagot. Kapag wala silang nakuha, nawawala ang momentum nila. Hindi ibig sabihin nito na palalagpasin mo ang pambabastos. Ang ibig sabihin nito, hindi mo hinahayaan na ang emosyon ang magdikta kung kailan at paano ka kikilos. Tandaan mo ito, ang taong marunong maghintay bago kumilos ay mas mahirap bastusin at mas mahirap kontrolin. Ayon sa psikolohiya, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilis ng sagot, kundi sa kakayahang pigilan ang sarili sa tamang sandali. 4. Kapag binabastos ka ng tahimik, ito ang senyales na ikaw ang may kontrol. Hindi lahat ng pambabastos ay may kasamang salita. Minsan, ito ay nasa tingin, sa tono ng boses, sa paraan ng pag-iwas o sa tahimik na pagmamaliit. Ang ganitong uri ng pambabastos ang mas mahirap mapansin at mas mahirap labanan. Dahil walang malinaw na ebidensya pero ramdam mo na may mali. Ayon sa psikolohiya, ang tahimik na pambabastos ay isang uri ng passive aggression. Ginagawa ito ng mga taong ayaw direktang humarap sa conflict, pero gusto pa ring makaramdam ng kontrol o superiority. Kapag ikaw ay binabastos ng tahimik at nanatili kang kalmado, malinaw ang isang bagay. Hindi nila nakuha ang emosyon na inaasahan nila mula sa iyo. Sa psychology, ang kontrol ay laging nasa taong hindi agad nagpapakita ng reaksyon. Kapag hindi ka nagpakita ng inis, hiya o galit, ikaw ang nagtakda ng emosyonal na tono ng sitwasyon. Maraming nagkakamali sa puntong ito. Iniisip nila na ang hindi pagsagot ay kahinaan. Pero ayon sa behavioral psychology, ang kakayahang manatiling composed sa gitna ng panliliit ay tanda ng mataas na self-mastery. Kapag binabastos ka ng tahimik at hindi ka nag-react, napipilitan ang kabilang panig na mag-adjust. Nawawala ang kanilang psychological leverage dahil wala silang makapitan na emosyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may kontrol ay madalas tahimik. Hindi sila naghahabol ng validation. Hindi nila kailangang ipaliwanag ang sarili nila sa bawat tingin o kilos ng iba. Hindi mo kailangang i-prove ang halaga mo sa isang taong pinili kang maliitin. Sa katunayan, ang pagpili mong huwag pumatol ay mismong patunay ng posisyon mo. Tandaan mo ito. Kapag binabastos ka ng tahimik at nanatili kang buo, hindi ikaw ang natalo. Ayon sa psikolohiya, ang taong hindi mo kayang galawin ng tahimik ay ang taong hindi mo rin kayang kontrolin. 5. Psychology explains ano ang dapat gawin
Kapag paulit-ulit kang minamaliit, kapag minsan ka lang minamaliit, madali itong ipagpaliban. Pero kapag paulit-ulit na nangyayari, hindi na ito aksidente. Isa na itong pattern. Ayon sa psikolohiya, ang paulit-ulit na panliliit ay isang uri ng behavioral testing. Sinusubukan ng isang tao kung hanggang saan ang kaya mong tiisin at kung kailan ka babagsak o papatol. Kapag patuloy kang nananahimik pero walang malinaw na hangganan, iniisip ng ibang tao na pwede ka nilang itulak ng mas malayo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil wala silang nararamdamang resistance. Dito nagkakamali ang marami. Iniisip nila na ang pagtitiis ay laging kabutihan. Pero sa psychology, may malaking pagkakaiba ang pagiging kalmado at ang pagiging walang boundaries. Kapag paulit-ulit kang minamaliit, ang unang dapat gawin ay kilalanin ang pattern. Hindi mo kailangang magalit. Kailangan mo lang maging malinaw sa sarili mo na hindi ito isolated incident. Ang ikalawang hakbang ay ang pagbabago ng response. Hindi lahat ng respeto ay nakukuha sa katahimikan. Minsan, ang respeto ay nagsisimula sa malinaw at kalmadong pagtindig sa sarili. Ayon sa assertiveness psychology, ang malinaw na pahayag na walang emosyon ang isa sa pinaka-epektibong paraan para putulin ang panliliit. Hindi sigaw, hindi paliwanag, isang diretso at kalmadong mensahe. Kapag nakita ng taong minamaliit ka na hindi ka natitinag pero hindi ka rin pumapayag, nagbabago ang dynamics. Nawawala ang laro dahil malinaw na may hangganan ka. Kung magpapatuloy pa rin sila, ang pinakamalakas na hakbang ay ang paglayo. Sa psychology, ang pag-alis sa isang disrespectful environment ay hindi pagtakbo. Ito ay strategic withdrawal. Tandaan mo ito. Ang respeto ay hindi ipinagmamakaawa at hindi rin pinipilit. Ito ay natural na ibinibigay sa mga taong marunong magtakda ng hangganan. Ayon sa psikolohiya, ang taong hindi pumapayag sa paulit-ulit na panliliit ay ang taong hindi madaling sirain. 6. Ang totoong lakas. Ayon sa psikolohiya, kapag wala kang respeto mula sa iba, madalas iniisip ng tao na kailangan nilang maging mas maingay, mas matapang, o mas agresibo para mapansin. Pero ayon sa psikolohiya, hindi doon nagmumula ang totoong lakas. Ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita. Mas madalas, ito ay nararamdaman. Sa psychology, ang respeto ay isang natural na reaksyon sa emotional stability. Mas nire-respeto ang taong hindi madaling maapektuhan kaysa sa taong mabilis magalit o magpaliwanag. Kapag wala kang respeto at pinili mong manatiling kalmado, malinaw ang mensahe. Hindi mo kailangan ng approval ng iba para manatiling buo. Ang ganitong disposisyon ay bihira at nakaka-intimidate sa maling tao. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang ang lakas ay nasa paninindigan na may kasamang emosyon. Pero ayon sa behavioral psychology, ang emosyonal na pagsabog ay kadalasang senyales ng kawalan ng kontrol, hindi ng kapangyarihan. Ang taong may totoong lakas ay marunong pumili kung kailan magsasalita at kung kailan tatahimik. Hindi sila tumutugon sa bawat provokasyon dahil alam nilang hindi lahat ng atensyon ay karapat-dapat sagutin. Kapag nakita ng iba na hindi ka naghahabol ng respeto, mas lalo nila itong ibinibigay. Ito ang irony ng psikolohiya. Ang taong hindi humihingi ng validation ay mas natural na nire-respeto. Hindi ibig sabihin nito na magpapakaapi ka. Ang ibig sabihin nito, malinaw ka sa sarili mo kung sino ka at ano ang hindi mo tatanggapin. Ang ganitong clarity ay pundasyon ng lakas. Tandaan mo ito. Ang respeto ay hindi pinipilit at hindi rin ipinapakita sa galit. Ito ay kusang ibinibigay sa mga taong tahimik pero matatag. Ayon sa psikolohiya, ang totoong lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng loob na manatiling kalmado kahit walang respeto. 7. Kapag sinubukan kang i-down, ganito kumilos ang mga emosyonal na matatalino. Kapag sinubukan kang i-down ng isang tao, hindi ito palaging dahil mas malakas sila. Kadalasan, ito ay dahil may nakita silang bagay sa iyo na hindi nila kayang tapatan. Ayon sa psikolohiya, ang pag-down sa iba ay madalas nagmumula sa insecurity. Kapag hindi kayang ayusin ng isang tao ang sarili nilang kakulangan, sinusubukan nilang bawasan ang halaga ng iba. Dito mo makikita ang malaking pagkakaiba ng ordinaryong reaksyon at emosyonal na katalinuhan.
Ang emosyonal na matatalino ay hindi agad kumakagat sa provocation. Sa psychology, ang emotional intelligence ay ang kakayahang kilalanin ang emosyon mo nang hindi ito hinahayaan na kontrolin ang kilos mo. Kapag sinubukan kang i-down at nanatili kang kalmado, ipinapakita mo na hawak mo ang sitwasyon. Imbes na gumanti, ang mga emosyonal na matatalino ay nag-oobserba. Pinakikinggan nila hindi lang ang sinasabi, kundi ang dahilan kung bakit ito sinasabi. Dahil alam nila na ang salita ng isang insecure na tao ay refleksyon ng sarili nito, hindi ng halaga mo. Kapag hindi ka nag-react, napuputol ang cycle. Nawawala ang emotional payoff ng taong gustong magpababa sa'yo. Sa psychology, kapag walang reward ang isang behavior, kusa itong humihina. Hindi ito kahinaan, isa itong advanced na anyo ng lakas dahil mas mahirap pigilan ang sarili kaysa gumanti. Tandaan mo ito. Ang taong emosyonal na matalino ay hindi nakikipaglaro sa ego ng iba. Pinipili nilang protektahan ang sarili nilang kapayapaan. Ayon sa psikolohiya, kapag hindi ka kayang i-down ng emosyon ng iba, nasa mas mataas kang posisyon kaysa sa kanila. 8. Psychology warning. Bakit mali ang pagpapaliwanag kapag binastos ka? Kapag binastos ka, madalas ang unang pumapasok sa isip ay magpaliwanag. Ipagtanggol ang sarili. Linawin ang intensyon, ipakita na mali sila. Pero ayon sa psikolohiya, ang sobrang pagpapaliwanag ay isa sa pinakamapanganib na reaksyon kapag wala kang respeto. Sa psychology, ang pagpapaliwanag ay senyales na humihingi ka ng validation. Kahit hindi mo sinasadya, ipinapakita mo na mahalaga sa iyo ang opinyon ng taong nambastos. Kapag nag-explain ka sa maling tao, binibigyan mo sila ng kapangyarihan. Dahil sa halip na sila ang mag-adjust sa maling asal nila, ikaw ang napipilitang magpatunay. Ayon sa behavioral psychology, ang taong nambabastos ay bihirang naghahanap ng linaw. Mas madalas naghahanap sila ng reaksyon. At ang paliwanag mo ang nagiging fuel ng usapan. Habang mas marami kang sinasabi, mas marami silang pwedeng baluktutin. Mas nagiging bukas ka sa pag-atake, hindi sa pagresolba. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may mataas na self-respect ay hindi nagpapaliwanag sa bawat pambabastos. Pinipili nila ang katahimikan o isang maikling pahayag, walang emosyon, walang depensa. Hindi ibig sabihin nito na wala kang karapatang ipaliwanag ang sarili mo. Ang ibig sabihin nito, marunong kang pumili kung kanino ka magpapaliwanag. Tandaan mo ito, hindi lahat ng tanong ay karapat-dapat sagutin. Hindi lahat ng tao ay deserving ng paliwanag mo. Ayon sa psikolohiya, ang taong hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili sa harap niya ay ang taong tunay na nire-respeto ka. 9. Kung ayaw ka irespeto, ito ang move na hindi kayang sabayan ng mahina ang isip. May mga tao na kahit anong gawin mo, ayaw ka talagang irespeto. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil may hangganan ang kakayahan nilang rumespeto. Sa ganitong sitwasyon, maraming nagkakamali. Mas nagiging mabait, mas nagpapakumbaba, mas nagsusumikap mapansin. Pero ayon sa psikolohiya, lalo lang nitong pinapababa ang posisyon mo. Kapag ayaw ka irespeto, ang pinakamalakas na move ay hindi pakikipaglaban. Ito ay ang pag-alis ng access. Sa psychology, tinatawag itong boundary enforcement. Kapag tinanggal mo ang emosyon, oras at presensya mo sa isang taong walang respeto, binabago mo ang power dynamics. Hindi ito dramatic, hindi ito galit. Isa itong tahimik pero mabigat na desisyon. Dahil sa sandaling tumigil ka sa pakikisalamuha, nawawala ang audience ng kanilang asal. Ang taong mahina ang isip ay hindi kayang gawin ito. Kailangan nila ng huling salita. Kailangan nila ng ganti. Kailangan nila ng validation. Pero ang taong may mental strength ay marunong umatras ng buo. Ayon sa behavioral psychology, ang pagputol ng access ay isa sa pinaka-epektibong paraan para pigilan ang disrespect. Kapag walang reward, humihinto ang behavior. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang pag-alis mo. Hindi mo kailangang magpaalam ng emosyonal. Ang malinaw na desisyon ay sapat na. Tandaan mo ito. Hindi lahat ng laban ay panalo kapag nanatili ka. Minsan, ang pinakamatalinong hakbang ay ang hindi na bumalik. Ayon sa psikolohiya, ang taong kayang iwan ang lugar kung saan siya hindi nirerespeto ay ang taong may tunay na lakas ng isip. 10. Psychology ng respeto. Paano kumilos kapag ginawa kang maliit ng iba?
Kapag ginawa kang maliit ng iba, madalas ang unang sugat ay hindi sa salita kundi sa pakiramdam. Parang bigla kang nabawasan ng halaga kahit alam mong hindi totoo. Ayon sa sikolohiya, ang ganitong karanasan ay nagtitrigger ng self-doubt. At kapag pinayagan mong manatili ito, nagsisimula kang kumilos mula sa posisyon ng kakulangan, hindi ng kumpiyansa. Ang pinakamahalagang hakbang kapag ginawa kang maliit ay ang hindi pag-angkin sa opinyon nila. Hindi lahat ng sinasabi ng tao ay salamin ng katotohanan. Kadalasan, ito ay salamin ng sarili nilang insecurity. Sa psychology, ang respeto ay hindi nakukuha sa pagliit ng sarili para tanggapin ng iba. Mas lalo itong nawawala kapag hinayaan mong tapakan ang boundaries mo. Kapag ginawa kang maliit, kumilos ka mula sa katahimikan at clarity. Hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo. Ang malinaw na tindig at kalmadong presensya ay sapat para ipakita na alam mo ang halaga mo. Ang mga taong may respeto sa sarili ay may isang mahalagang katangian. Hindi nila pinapayagan ang isang opinyon na baguhin ang tingin nila sa sarili. Kung kailangan magsalita, magsalita ka ng diretso at walang emosyon. Kung kailangan umalis, umalis ka ng walang drama. Ang mahalaga ay hindi ka kumikilos mula sa sugat. Tandaan mo ito. Ang respeto ay nagsisimula sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Kung hindi mo pinapaliit ang sarili mo, mahihirapan ang iba na gawin iyon. Ayon sa sikolohiya, ang taong alam ang halaga niya ay hindi kailangang ipaglaban ang respeto dahil kusa itong sumusunod. Ngayon, nakita natin kung paano kumilos kapag minamaliit ka o binastos ng iba. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng insulto ay dapat pagtuunan ng emosyon. Ayon sa sikolohiya, ang tunay na lakas ay nasa katahimikan, sa malinaw na hangganan, at sa kakayahang hindi magpadala sa provocation. Ang mga taong emosyonal na matatalino ay hindi basta-basta ipinapakita ang reaksyon nila. Pinipili nila kung kailan magsasalita at kung kailan mas mainam na manatiling kalmado. Tandaan mo ito, ang respeto at kontrol ay hindi pinipilit. Kusang ibinibigay sa mga taong may malinaw na presensya, matatag na isip at hindi sumusuko sa kanilang sariling halaga. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Manatiling matatag, manatiling malinaw sa sarili mo at tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa galaw ng iba kundi sa tibay ng loob mo.